Ang latest na balita ngayon ay itong si Arvin Tolentino mukhang malapit ng pitasin o kunin itong Magnolia Chicken Templados. Hindi na nakagugulat ito pero ayon sa mga insiders, ito ay parang confirmation na rin na gusto ng management na ang Magnolia ay maging kasing lakas na ng San Miguel Beer at ng Barangay Ginebra. At ang baka una nilang gawin ay kunin ito si Arvin Tolentino mula dito sa Northport, Batangas. Si Tolentino ay nagkaroon ng breakout conference dito sa Northport kung saan nag-average siya ng mahigit 20 points bawat game at isa siya doon sa mga kandidato sa best player of the conference. Kung malayo lang ang narating ng Northport, malamang naging isa siya doon sa mga top contenders. Kung sakaling makuha ng Magnolia itong si Arvin Tolentino, napakalaking bagay niyan. Unang-una, ito ay isang 6'5 na power forward at ito yung typical na stretch 4. Magaling ito sa 3-point shooting at lulubag ang depensa dito dahil napakahusay nitong tumira plus meron din itong inside game. Very accurate din yung perimeter shooting nito at mahusay din ito dumipensa. Kaya malaking bagay kung makukuha ng Magnolia ito si Arvin Tolentino. Ang isa pa raw tinitignan ng Magnolia ay kumuha ng isang slasher doon sa basket. Katulad ng isang CJ Perez. Dati si Sarelling yung kasing galing ni CJ, mahirap humarap ng ganyan. Pero yung makatutulong sa pag-atake sa basket, ang kinakailangan ng Magnolia. Pero ang priority daw ngayon ay kunin muna ito si Arvin Tolentino plus gumawa pa ng ibang trades para mapalakas yung kanilang lineup. Ang sabi nga nila kung ito si Coach Chito Victorero ay binigyan ng mas malakas na lineup katulad dun sa San Miguel at sa Ginebra, malamang nanalo na to na mas marami pang kampyonato. Ngayon, itong si Arvin Tolentino, napakataas ng trade value niyan. Siya ang top scorer ng Northport Batangas. At syempre, kinakailangan medyo matindi rin yung ibibigay ng Magnolia. At ang napag-uusapan, baka doon si Calvin Abueva ang ipalit nila dito. O baka magkaroon ng 3-team trade kung saan si Abueva ang mapunta sa Converge Fiber Xers. Dumarami ang mga teams na interesadong makakuha ang serbisyo nitong si Alex Stockton. Pagkatapos lumabas yung balita na ito raw si Stockton ay gusto na ma-trade mula sa Converge Fiber Xers, marami ng mga teams ang nag-line up na at nagsinabi na gusto nila itong makuha. At isa na dyan itong Barangay Ginebra. Itong Ginebra ay katulad nung nabanggit na natin doon sa mga nakaraang video, ay nangangailangan ng isang tough defender pagdating sa point guard at dito sa shooting guard at pati na rin sa small forward. Nakita natin kung paano iniikutan lamang nito si Don Troliano, si Jericho Cruz at si Jeron Teng, yung mga guards ng Barangay Ginebra. Na-overpower nila ito sila Pringle, si Ahan Misi at si Tenorio. Kaya kung nandiyan si Alex Stockton, magagawa ng paraan kahit papaano ni Coach Tim Cone na gwardiyahan ang mga players na ito dahil si Stockton ay isang very physical defender at magagamit na talaga yan para maging mas mahusay yung kanilang depensa. May scoring din naman to si Stockton, nakita natin yan kapag naglalaro sa Converge. Pero ang Ginebra ay hindi lang ang interesado dito. Kay Stockton, dalang balita natin, pati si Coach Yeng Giao ng Rain or Shine gusto rin itong makuha. At hindi na yan nakagugulat dahil itong laro nitong si Stockton ay bagay na bagay dito sa pinaiiral dito sa Rain or Shine. Actually, pwede nga gawin Stockton for Nambatak pero nangyari si Nambatak napunta sa Blackwater. Sa ngayon, tignan muna natin kung mapupunta nga sa Ginebra ito si Alex Stockton. Nakadepende kasi yan kung sino ang willing ipalit ng Barangay Ginebra para dito. Marami namang available players dyan at nakadepende yan kung sino ang gustong makuha naman ni Coach Aldin Ayo. Itong si Alex Stockton na isang bench player pero parte yan ng rotation. So malamang ang kukunin ng Converge mula sa Ginebra if ever na isang player na parte din ng rotation nila para naman maging balanse yung trade. Kaya abangan na lang natin kung paano magiging transaction dito sa dalawang panig. Last chance na nga ba ni Terence Romeo dito sa Philippine Cup para sa San Miguel Beer? Iyan ngayon ang usap-usapan dito sa media dahil nga ito si Terence Romeo ay palaging nai-injure. Iyan ngayon din ang tinitignan ng karamihan dahil baka eventually kailangan mag-upgrade ng backcourt ng San Miguel Beer at masama sa trade itong si Romeo at si Chris Ross. Totoo si Chris Ross ang nakashoot nung 3-point shot na nagbigay ng lamang sa San Miguel Beer sa Game 6 at eventually nag-champion sila. Pero nung first 5 games nakita natin kung paano nag-struggle sa scoring si Ross. Samantalang ito naman si Romeo hindi nakapaglaro. Walang duda na si Terence Romeo kapag naglalaro, napakaraming nagagawa niya sa SMP. Kaya-kaya niya umiscore ng 20 puntos bawat game. Nakita naman natin yan. Pero ang problema nga ito si Romeo, napakadalas ma-injure. Kaya ang tanong ngayon sa San Miguel Beer, ano ang balak nilang gawin dito sa player na to? Kabibigay lang nila ng bagong kontrata dito kay Romeo pero
Ano nga pa naman ang silbi ng player na bibigyan mo ng kontrata pero hindi naman nakapaglalaro? Yan ngayon ang isa sa mga bagay na tinitignan ng San Miguel Beer at pinag-aaralang mabuti. Pagdating sa trade, madalas nababanggit itong si Vic Manuel. Pero ngayon si Terence Romeo nasasama na rin dahil itong dalawang player na to ang palaging nai-injure. Dahil malalim ang bench ng San Miguel Beer, nagagawa nila ng paraan o natatakpan ang butas yan. Pero pagdating ng Philippine Cup, wala nang import doon. So, if anytime mawala ito si Vic Manuel o si Rodney Brondial, mararamdaman yan at pati na dito si Terence Romeo. Abangan natin kung ano magiging performance si Terence Romeo dito sa Philippine Cup kung siya ay makapaglalaro na. At kung si Romeo ay hindi pa rin makapaglaro, may injure na naman, huwag tayong magulat kung ito ay i-trade na ng San Miguel Beer. Dahil syempre, tinitignan ng SMB yung future nila at nakita naman natin yung backcourt nila talaga. Medyo nahihirapan na. Dahil iba pa rin kapag meron kang healthy na point guard na nagagamit sa iyong lineup pag may crucial game. Ayon dito sa latest report na lumabas sa Spin PH, mukhang nag-uusap na raw ito si Coach Chot Reyes at itong si Mikey Williams. At may posibilidad na baka itong si Mikey Williams ay bumalik sa TNT Tropa. Siyempre hindi pa ito formal at si Chot Reyes mismo ayaw pang mag-comment, pero ayon sa mga insiders, unti-unti raw sinusubukan nitong si Mikey Williams at ni Chot Reyes na ayusin yung gusot dito ng TNT at ni Mikey. Hindi pa napag-uusapan kung magkano ang ibibigay sa kanya at yung haba ng kontrata. Pero mukhang dyan talaga nagkakatalo. Pero mukhang willing naman daw na mag-compromise ang dalawang panig. Si Mikey Williams ay 32 years old na. Nasa prime pa rin siya ng kanyang karera, pero syempre kapag ito ay tumagal pa, may chance na lumampas na siya doon at hindi na siya makakakuha ng isa pang malaking kontrata. At ang isa mga problema katulad ng nabanggit natin sa mga nakaraang video, itong si Mikey Williams na hindi pwedeng magdarong import dito sa Korea o Japan. Kaya limitado talaga yung kanyang mga options. Kaya sa ngayon, sa tingin ko, eventually babalik din itong si Mikey Williams dito sa TNT Tropa. Ang tanong na lamang ay kung kailan. At eventually, kapag nangyari nga na bumalik si Mikey dito sa TNT, magbabago na naman sigurado yung mga trade plans nila dito. So abangan na lang natin ang magiging resulta. Pero sa ngayon mukhang si Mikey Williams daw ay willing na makipag-usap dito sa TNT at ang TNT willing na rin makipag-usap dito kay Mikey. Kung inyong matatandaan, binigyan ng termination notice ng TNT si Mikey doon sa kanyang kontrata. Pero sa ngayon mukhang nagkakausap na sila paunti-unti. At tignan natin, baka bago mag-umpisa ang All Filipino o yung Philippine Cup, itong si Mikey Williams ay balik na dito sa TNT Tropa. At syempre, kinakailangan talaga nila yan dahil ang daming injured players ngayon dito sa koponan ni Coach Chot. Shout out kay Joseph Pineda, kay Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, kay Romeo Conchada, Michael D., Jonald Malyari, Katsakino Dukusin, Ronald Barbosidad, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, RG Bueno at Delina Family, Jason Mendoza, pinabati din natin si Edwin Carmona Jr., OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Ireneo Salangsang, pinabati din natin si Jonel Alagon at ang iba pa nating mga taga-subaybay.